Madala ba tayo makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew 1. Matthew 1, verse 18 to 23. Matthew 1, verse 1, verses 18, chapter 1, verses 18 to 23. Praise the Lord. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesus. Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila maikasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao, si Jose, na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Sa buhay natin, maraming mga pagkakataon na tayo ay we're engaged in the topics, mga discussions, at mga issues sa buhay natin. Sa buong taon ng nabuhay tayo, maraming mga discussions, issues tayong na-experience. At marami ding mga tinatawag na mga disagreements sa ating buhay, sa mga kapwa natin. We disagree, di ba? We talk about it, tinitingnan natin kung saan tayo magkakasundo, di ba? Kung saan tayo magiging sasang-ayon ang bawat isa. At sa buhay natin siguro may mga pagkakataon na nagbago ang ating pananaw dahil sa mga discussions, dahil sa mga topics, dahil sa mga disagreements. No, nabago ang iyong pananaw, nabago ang iyong paniniwala sa mga pagkakataon na iyon. Pero alam natin mga kapatid, na may mga bagay na hindi talaga natin makukompromiso. May mga bagay na kahit anong gawin, ito'y tinatawag na non-negotiable. Sabi mo sa iyong katabi, non-negotiable. Hindi pwedeng magkasundo, hindi pwedeng baguhin, dahil yun talaga ang totoo at yun talaga ang dapat mangyari. So yung mga tao nagne-negotiate, in fact, kaya nga tayo narito ngayon, ang ating global crisis, ang gulo, ang digmaan sa Middle East. Bakit ba nangyari yun? Dahil sa failed negotiations. Di ba? Kasi ganun ang tao eh. Para walang gulo, mag-negotiate tayo. Meet tayo halfway. Anong aking kapakinabangan, ano yung sayo, mag-meet tayo sa gitna, pareho tayong makinaban. May negotiations. Kaya pag nawala, nagiba, hindi nagkasundo, ano nangyari? At nangyari sa ating panahon ngayon, nagkakaroon ng digmaan. Di ba? Gulo. Pero may mga bagay talaga, lalo na sa salita ng Diyos,
na hindi maaring baguhin, na hindi maaring pagkasunduan, na hindi maaring ibaba ang standards, na hindi maaari, mga kapatid, in fact, non-negotiable talaga. No? So doon sa ating binasa, napakahalaga, meron akong 3 bagay na as a Christian, as a born-again Christian, mga facts na non-negotiable. Ito yung mga fact na hindi mo pwedeng ipagkasundo sa iba. Dahil ito ay hindi magbabago, ito ay totoo. Alam natin sa mundo, mga kapatid, maraming paniniwala ang tao. Di ba? Lalo na kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus. Iba yung paniniwala ng iba yung paniniwala niya, ng iba yung paniniwala, for example, mga kaibigan nating Muslim, di ba? Ng mga kaibigan nating INC, ano pa, Jehovah's Witness, Mormons. Iba-iba ang paniniwala ng mga yan. At ano ang pinagkaiba sa mga born-again Christians? Dahil napakahalaga nating pag-usapan ito, mga kapatid. Yung ating pananampalataya, yung pinaka-core ng ating being. Yung pananampalataya na ating sinusunod. Dahil dito nakadepende kung ano ang magiging kinabukasan natin. Dito nakadepende kung anong mangyayari sa iyong destiny. In fact, it will dictate your eternity. Kung ano yung paniniwala mo, ito yung magdidikta ng iyong eternity. Kung hindi ka naniniwalang may langit, hindi ka talaga makakarating sa langit. Hello? Kung hindi ka naniniwalang may judgment, malalaman mo na lang pag nandun ka na, sinasakdal ka na. Kung hindi ka naniniwalang may parusa sa kasamaan, sa kasalanan, na kapag kawala si Jesus sa buhay mo, tiyak na ikaw ay dadanas nun. Kung hindi ka naniniwala sa mga bagay na yon, kung hindi ka naniniwala na kaya kang iligtas, baguhin ng ating Panginoong Hesus, hindi talaga magbabago ang buhay mo. So sa oras na ito, pag-usapan natin ang mga katotohanan, hindi maaring ikompromiso. Ikompromiso o ang mga katotohanan hindi maaring baguhin. Hindi maaaring pagdebatehan. Hindi maaaring ikompromiso. Unang-una sa ating theme verses, number 1, makikita natin ito sa verse 18 and verse 20. Sabi sa verse 18, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa verse 20, yun din ang sinabi, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. So maraming tao ang hindi naniniwala. Sabi nila, si Jesus ay na-conceive sa pamamagitan ng dahil si Mary ay nagkaroon ng secret affairs, no, sa tao. At pinalabas lang nila na kunwari himala. At maraming tao ang naniwala nun. Bakit ito mahalaga, mga kapatid? Dahil ang pagkapanganak sa ating Panginoong Hesus ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Unusual, unique. Sabi mo sa iyong katabi, unique. Hindi ito pangkatwiran, pangkaraniwan lamang. Lahat tayo, mga kapatid, isinilang sa mundo na ito dahil ang ating mga magulang ay may ginawa. Di ba? Nagmahalan at tayo ang naging bunga niyon. Amen ba, mga kapatid? Bawat isa sa atin may magulang, may ama, may ina. No? At nagkaroon sila ng relationship. Dahil doon tayo ang naging bunga. Yun ang normal. Kaya tayo ay tao kasi nanggaling tayo sa tao. Huwag ka maniniwala, mga kapatid, na nanggaling ka sa unggoy, ha? Tingnan mo nga yung iyong katabi. Oh, huwag, kasi lahat tayo galing sa tao. Hindi totoo yun. Ikaw ba papayag ka galing ka sa unggoy? Ako hindi. Diba? Sa tao ako. Yung gene ko, tao talaga. Hindi pwedeng sa hayop.
Imbento lang nila yon. Yun ang natural. May lalaki, may babae, sasama sa marriage, magkabubuo ng pamilya, at magbubunga. No? Kung papalarin, magkakaroon ng mga sariling mga anak. Ngunit ang ating Panginoon, mga kapatid, ay kakaiba. Bakit? Kasi siya ay hindi ipinaglihi sa pamamagitan ng normal, kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang number one na hindi natin pwedeng ikompormiso na si Jesus ay pinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya unique, kaya unusual. Kasi kung maniniwala tayo, mga kapatid, sa sinasabi ng iba na si Jesus ay nasalisihan lang na dapat ikakasal, di ba? Sa kanyang fiancé, tapos nagkaroon ng karelasyon na iba na sikreto at si Jesus ang bunga, yun ang sinasabi ng iba. Kung maniniwala tayo sa bagay na yon, walang silbi dahil ang mauuwi yan sa walang pinagkaiba ang ating Panginoong Jesus sa atin. Sa iyo. Pero bakit importante ito, mga kapatid, na ating malaman at maintindihan na si Jesus ay hindi katulad natin? Siya ay isinilang, siya ay pinaglihi, siya ay lalang, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng banal na spirito sa kanyang sinapupunan. So si Jesus, mga kapatid, ay hindi lang taong katulad natin na na-conceive sa normal at na paraan. Siya ay special. Siya ay hindi pangkaraniwang. In fact, dito sa part ng verse ng chapter na ating binasa, 2 beses binanggit sa chapter 18 and sa chapter 20. Sinabi ng salita ng Diyos na siya ay lalang ng Espiritu Santo. Unique ang ating Panginoon. That is why alam natin He is God wrapped up in human form. Siya ay Diyos na nabalot, naging tao, para sa iyo, para sa atin. Sa atin ngang lipunan, pwede kang maging dual citizen eh. Hello. Pwede kang Filipino, sinabi ko na ito noon, at the same time, ikaw din ay US citizen, o sa ibang bansa, sa Europe, pwede yon. Lalo na tayo mga Filipino, pwede na daw, madali na daw mag-ano ng Spanish citizenship, no? Dahil naging colony tayo ng Spain, pinadali na. No, kung gusto mong tumira sa kanila or kung gusto mong maging Spanish citizen, mas madali ang proseso. So ganun din sa ating Panginoong Hesus. He is fully God, at the same time, He is fully man. Si Jesus, hindi siya 50-50. Siya ay 100% both. Kaya pag sinabi si Jesus tao, okay lang, hindi naman tayo tutol eh. Di ba? Tao naman talaga siya eh. Di ba? Kaya nga siya nabuhay sa mundo, kaya nga siya isinilang para maging tao. Pero pag sinabi mong si Jesus ay tao lang, doon kayo may malaking problema. Doon na magkakalituhan at walang kompromiso patungkol doon. He is God. He is fully God and He is fully man. Sabi mo sa iyong katabi, He is fully God and fully man. 100% God, 100% man. Hindi 50-50. Hindi kalakalahati. 100%. Kaya sabi ng iba, paano yun? Ang Diyos hindi pwede maging tao. Yun ang ano nila eh. Yun ang kanilang ano eh. Yun ang kanilang, anong tawag dyan? Yun ang kanilang, kalimutan ko yung term. Yun yung salungat nila ba? Yun yung salungat nila. Kasi pag Diyos, hindi pwede maging tao. Ibig sabihin, pag hindi kaya maging tao ng Diyos, hindi siya tunay na Diyos. Bakit? Kasi ibig sabihin, limitado kapangyarihan niya. Hello? Amen?
Hindi pwede maging tao ang Diyos. Bakit? Kasi ibig sabihin, nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Paano kung gustuhin niya? Yun nga ang magpapatunay na Diyos siya eh. Bakit? Walang imposible sa Kanya. Wala siyang hindi kayang gawin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag kayong maniniwala dyan, yung mga nagsasabing tao lang. Naku po. Tingnan natin ang sabi sa John 1 verse 14. Sabi ng John 1 verse 14, naging tao ang salita. At nanirahan sa piling natin. Ano daw po ang salita? Balikan natin na. Ano ang salita? Naging tao ang salita. So yung word, naging tao. Sundan nyo lang ako mga kapatid. At nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ano daw po ulit? Anong naging yung salita mga kapatid? Naging, so tandaan nyo yun ha, huwag kayong mawawala. John 1 verse 1. Anong sabi ng John 1 verse 1? Nang pasimula ay naroon na at ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay, so balik tayo doon. Ano nangyari doon sa salita? So nakokonek-connect nyo mga kapatid. Ang pasimula pa, naroon ang salita. In the beginning was the Word. In other words, before the creation, the Word was there. Nandun na. Exist na. At yung Word na yon ay kasama ng Diyos. Is with God. And ang salita ay Diyos. The Word is God. Tapos, sa John 1 verse 14, ang salita ay nanirahan, naging tao, nanirahan sa piling natin. Kaya nga sabi dito sa Filipos 2, 6 to 8, sabi dito, kahit na taglay niya, hallelujah, ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay sa kamatayan sa krus. Hallelujah. Kaya nga nakita nyo ba't si Jesus isinilang sa sabsaban? Di ba? Wala ngang kwarto, wala ngang midwife na nagbantay. Mahirap talaga. Dahil gustong ipakita ng Panginoon na kaya niyang makibagay sa pinakauri, sa pinakamababa at sa pinakamahirap na kalagayan ng tao. Kaya kapatid, ano mang dinadanas mo ngayon, naiintindihan ka ng Diyos. Nauunawaan ka ng Diyos. At pumunta siya sa mundong ito upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa. So sabi dito, yung si Jesus, He is God. Pero hinubad niya yung kanyang authority, panandalian, at naging tao siya. So ikaw ba pag naghubad ka ng damit, kabawasan ba yon ng iyong kung sino ka talaga? Hindi, di ba? Hubarin mo man yun o hindi magbabago kung sino ka. Hindi magbabago na ikaw si Anton, o ikaw si Jerome. O, hindi magbabago yan. Halimbawa, kung pulis ka, opisyal ka, kahit hindi mo suot yung uniform mo, hindi magbabago kung sino ka, opisyal ka pa rin. Yun ang ating Panginoon. He is the Word became flesh, the Word is God. Kaya, it's non-negotiable. Kaya pag may mga tao na narinig kayo na nagsasabi na si Jesus ay tao lamang, hindi Diyos, layuan nyo yan. Kasinungalingan yan. Mga brainwash yan. Bakit? Kasi hindi naman sila pinapayagang magbasa ng Bible eh. Paano nila malalaman yung totoo? Bawal.
O, bakit mo ipagbabawal yung Biblia? Ibig sabihin, meron kang tinatago. Gusto mo lang yung mga tao, utu-utu lang. Kung ano lang yung ituturo mo. Salamat na lang sa Panginoon, nandyan ang Biblia, nandyan ang salita ng Diyos. Para hindi tayo madaya, maloko. Amen? That's non-negotiable. Yung virgin birth ni Jesus. Na si Jesus, nagkatawang tao nga, pero hindi sa pamamagitang normal. Sa pamamagitang pambihira. Hindi natural. Supernatural. Unique. At wala nang ibang isinilang pa na kamukha nung sa Kanya kailanman. Ha? Kaya pag may nangyari na wala namang asawa, aba, ano nangyari? Hindi naman niya si Jesus siguro. Di ba? Hindi naman siguro yung ganun. Dahil si Jesus, unique. Isang beses lang sa kasaysayan ng daigdig, sa kasaysayan ng Biblia. At ito yung tinitira ng mga tao. Ito yung kanilang inaatak na hindi daw totoo. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? He is fully God. He is fully man. Kaya, yung paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos ay matibay. Ang pananalig mo kay Kristo ay matatag. Kaya nga, sa Kanya ka lang dapat magtiwala, hindi sa tao. Hindi sa katabi mo. Hindi sa kaninong mentor mo. Kung hindi kay Jesus lamang dahil siya lamang ang sinilang ng unique. Siya lamang ang special dahil siya ay both man and God at the same time. So yun yung una. Unnegotiable yun. Non-negotiable. Hindi pwedeng pag-usapan. Hindi pwedeng baguhin. Ha? Hindi pwedeng baliwalain. Hindi pwedeng ikompormiso mo ang iyong pananampalataya na ang ating Panginoon ay isinilang sa pamamagitan ng isang birhen. In fact, sabi ng Bible, nung si Mary ay nagdalang tao kay Jesus, kahit kasal na sila ni Joseph, hindi niya ginalaw yung kanyang asawa or hindi siya nakipagtalik. Ganon na preserve si Jesus. No? Hanggang sa siya ay maisilang. Of course, nagkaroon ng mga kapatid si Jesus sa kanyang human form after. Pero si Jesus lang yung special dahil hindi sa pamamagitan ng husband and wife na nagmamahalan siya nabuo kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. Pangalawa mga kapatid, the fulfillment of the purpose. May purpose kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao. Ano yung purpose mga kapatid? Iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. That's the purpose. Kailangang may magligtas sa atin. Kailangang may mamatay sa mga ginawa nating kasalanan because according to the Bible, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hello. Dahil sa makasalanan ang tao, kailangang pagbayaran niya ng kanyang buhay. Kailangan niyang pagdusahan. Kaya naman ang ating Panginoon ay mabuti. Dahil imbis na tayo ang pumasan, tayo ang magdusa, inako niya ang lahat. Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Bakit? Paano mapaparusahan kung hindi siya magkakatawang tao? Paano mamamatay kung wala siyang katawang tao? Kasi kahit ang tao mamatay, ialay ang kanyang buhay, hindi siya sapat upang bayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Pero kung si Jesus magkakatawang tao at mamamatay, yun ang magsasatisfy. Siya lamang, yun ang tanging paraan, yun yung purpose. Yun yung kailangang ma-fulfill upang tayo ay kanyang mailigtas sa ating mga kasalanan. Verse 21, sabi rito,
Magsisilang siya ng isang batang lalaki. At Jesus ang ipangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. See? Ililigtas niya. Kaya ang sabi sa 1 John 4 verse 14, nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Hallelujah. Si Jesus. Kaya yung mga tao na hindi talaga kilala kung sino si Jesus, alam mo kung anong sabi nila, sino ang makakapagligtas sa tao? Umanib ka lang sa kanila. Magpa-member ka lang sa kanila, ligtas ka na. Kahit wala ka namang babaguhin sa buhay mo. Kahit wala ka namang tunay na relasyon sa Panginoon. Pa-member ka lang. Diba? Maghabuloy ka lang. Simba-simba ka lang tuwing may pagtitipon. Uwi ka, ganun pa rin. Walang tunay na pagbabago, pagkakakilala sa Diyos. Kahit yung ugali mo, magaspang pa rin. Kahit yung masama pa rin. Pero kung nakikilala mo talaga kung sino si Jesus sa buhay mo, siya ang tunay na kaligtasan. Lumapit ka kay Jesus upang iligtas ang sanlibutan. 1 Timothy 1 verse 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Yun yung sabi ni Pablo. Sabi ni Paul, ako nga ang pinakamasama eh. Ako ang magpapatunay na buhay ang Panginoon. Na makapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi ako ang pinakamasama. Ako ang binago ng Panginoon. Anong testimony natin? Yung buhay natin. Yung pagbabago natin. Yung mga bagay na dati natin ginagawa na alam nating masama, pero nung nakilala natin ang Panginoon, bigla tayong nawalan ng gana. Bigla tayong nawalan ng interes. Bigla tayong hindi na tayo masaya. Kahit nung dati yun ang nagpapasaya sa atin. Ha? Yun yung nagpapa-high. Ang taas ng lipad mo, pre. Ha? Pero ngayon, may Panginoon ka na, hindi na. Binago ka na ng Diyos. Pinalitan na ng Panginoon yung iyong mga pagnanasa, pagnanais, plano, mga interes sa buhay. Kaya nga naparito ang ating Panginoon upang iligtas. In fact, sabi dito sa verse, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Ano sinasabi nito? Ang Panginoon, nagkatawang tao, pumunta sa lupa upang iligtas ang mga Hudyo. Alam niyo ba na ang mission lang dapat ng Panginoon ay mga Hudyo, ang mga Jew? Pero dahil binaliwala nila ang Panginoon, hindi nila kinilala. In fact, pinako pa nila sa krus. Ipinapatay pa nila. Ipinaratangan pa nila. Tinakwil nila ang Panginoon. Kaya ngayon, ang kaligtasan ay napunta sa mga Gentiles sa katulad natin. Whether you like it or not, you are Gentiles. Hindi tayo mga Hudyo, hindi tayo mga Israelita. Anong ethnicity natin? We are Filipino. We are Southeast Asians. Di ba? Brown ang ating balat. Di tayo parang mga galing sa Middle East. O parang mga foreigner, di ba? Yun ang ano natin. Kasama tayo sa mga Gentiles. Pero dahil tinakwil nila ang Panginoon, nagbukas ng panibagong pintuan para sa atin. Sabi ng John 1 verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Tinakwil ang Panginoon.
pinakatangan, pinarusahan ng mga kasalanan na hindi niya ginawa hanggang kamatayan sa krus. Matthew 21 verse 42, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo, sa mga Jew, at ibibigay sa mga taong masunurin, hallelujah, sa kalooban ng Diyos. Ikaw, bakit ka nandito? Masunurin ka sa kalooban ng Diyos. Tinan mo yung katabi. Masunurin yan sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah. At yun ang gusto ng Panginoon. Yung masunurin sa kalooban ng Diyos. Linoob ng Panginoon na narito ka ngayon. Niloob ng Panginoon na may naging kaibigan ka, in-invite ka sa church. O nakarinig ka ng Word of God. Ito ang kalooban ng Diyos na malaman mo ang katotohanan. Na ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang katang-isip, hindi lamang myth. Kung hindi siya ay totoo na isinilang, bumaba sa lupa, nakisalamuha sa mga pinakaordinaryong tao, at namatay para sa kanila, sa iyo at sa akin, upang magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, na ang lahat ay makapagsisi. Ang lahat ay makapagbalik loob sa Kanya. Makipag-reconcile sa Diyos. At sino ang paraan? Sino ang makapagkakasundo sa atin sa Diyos? At tao? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang mediator, both God, both man. At hindi ko ikakahiya sabihin yon. Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ibang mga tao natatakot. Pero yun ang totoo. At yan ay non-negotiable. Hallelujah. Praise the Lord. Romans 11:11b, dahil sa kaniyang kasalanan o sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Kita nyo? So salamat na lang sa pagtanggi nila sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa. Si Jesus ang ating pag-asa, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Tinanggihan nila ang Panginoon. Kaya naman tayo ngayon, tinanggap tayo ng Diyos. Kita nyo? Kung tinanggap nila ang Panginoong Hesus, baka wala tayong chance, mga kapatid. Buti na lang. Blessing in disguise, sabi nga nila. Nagkaroon tayo ng kaligtasan, ng pagkakataon, ng opportunity. Because yun talaga yung mission ng Lord eh. Nakita nyo nung may lumapit kay Jesus na biyuda, diba sabi niya, hindi ko pwedeng ibigay sa mga dog, sabi niya nga doon, yung para sa mga tao. Dahil para sa kanila ako tinawag. Pero nung sabi ng biyuda, Lord, kahit aso ay nakihinain sa mga tira-tira. Sabi ng Panginoon, na-impress. Bang klase ito Hindi Jew, pero yung pananampalataya niya, naniniwala siya kung sino talaga ako. Kaya nung sabi niya, sige, makukuha mo kung ano yung hinihingi mo sa akin. Pero salamat na lang sa Panginoon, nagbago isip niya, at pati tayo ng mga Gentiles, dahil doon may kaligtasan at may pagkakataon. Kaya dapat wag nating sayangin. Hello? Kaya dapat wag nating sayangin yung salvation, yung kaligtasan. Kasi dapat nga hindi para sa atin yun eh. Pero dahil tinanggihan ng mga dapat sanang bibigyan, ibinigay ang pagkakataon sa mga katulad natin. Kaya dapat lalong wag nating sayangin yung kaligtasan. Hello?
Yung katotohanan, dapat lalo natin panghawakan. Huwag nating laruin, huwag nating baliwalain. Maglilingkod ako, ayoko na. Maglilingkod ako ulit, ayoko ulit. Trip-trip lang o ano lang. Nasa mood lang. Pag wala sa mood, ayaw ko. Isipin mo, hindi dapat ako nabigyan. Nabigyan lang ako eh. Parang ano lang to, pribilehiyo. Hindi dapat ako kasali. Di ba? Kaya kung ganun tayo mag-isip, hindi natin sasayangin yung pagkakataon na magpasalamat, maglingkod, magpuri ng tapat sa Panginoon. Hallelujah. Yan ay non-negotiable. Na tayo ay niligtas niya mula sa ating mga kasalanan. Ang relihiyon, hindi ang tunay na makapagliligtas sa tao. Ang pagpapamember sa isang sekta, isang organisasyon, sa isang paniniwala, hindi yan makapagliligtas sa iyo. Ang tunay, non-negotiable faith mo kay Jesus. At sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na namatay siya para sa iyo, yan ang makapagliligtas sa iyo. Ang isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon at maglingkod ka ng tapat sa Kanya. Pangatlo, mga kapatid, the person, ang tunay na katangian. Non-negotiable na si Jesus ay Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, si Jesus ay Diyos. Non-negotiable yan. Pag yung kausap mo, hindi siya sumasang-ayon na si Jesus ay Diyos, huwag ka na makipagkwentuhan dyan. Layuan mo na yan. Non-negotiable yan eh. Kahit ano bang paikot-ikutin, mga ganto-gantong mga ano, hangal ang taong hindi naniniwala kay Jesus Christ na Diyos or na tao lang. Kahangalan yun. Yung mga binasa pa lang nating verse kanina eh. Bakit hindi nila maunawaan? Halibasa, hindi pwede magbasa ng Biblia. Secret. Ha? Kami lang ang magtuturo. Yung tuturo namin, sige yun. Yun lang paniwalaan nyo. Pero sa born again, we encourage magbasa kayo ng Bible. Kasi nandun ang katotohanan. Nandun ang katuwiran. Kapag ka tinatago sa iyo, bakit ang panahon ng Kastila noon? Na gusto nila maging Indio ka lang palagi. Indio, ano Indio? Hangal. Walang nalalaman. Sunod-sunuran. Salamat nga tayo. Ang problema naman minsan sa mga Christian, hindi naman nagbabasa ng Bible. Walang oras. Ha? Kaya pag may nakita, may nakilala, na kunwari may alam, na pag sinabi si Jesus, hindi tao, Diyos lang, naniwala din. Na walang langit, naniwala din. Na walang impyerno, naniwala din. Kailangan alam natin ang Word of God para hindi tayo maligaw, no? Sa mga huling araw na tayo, sabi ng Bible, maraming lalabas dyan ng mga fake news, ng mga fake truth, hindi totoong truth. Dahil ang totoong truth that Jesus is God. Jesus is Lord. Hallelujah. Verse 23, maglilihi ang isang birhen sa ating binabasa at isisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito'y kasama natin ang Diyos. So anong meaning daw ni Jesus? He is Emmanuel. Anong meaning ng Emmanuel? That God is with us. Ang Diyos ay kasama na natin. Lahat ng tinasabi ng Biblia, itinuturo si Jesus. He is the one. Wala nang iba. Si Jesus ay Diyos. Siya lamang ang makapaglilinis ng buhay mo. Siya lamang ang makapagpapatawad sa iyo. Kaya nga galit na galit yung mga Pariseo eh. Sinabi ng Panginoon, sige, pinatawad ka na dahil sa iyong pananampalataya. Kaya gusto nilang batuhin si Jesus kasi ano yun sa kanila eh? Blasphemy.
Kasi Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Kaya galit na galit sila nung nagpatawad si Jesus ng kasalanan. Kita nyo yan? Kaya siya gustong batuhin, kaya siya gustong patayin, kaya siya pinagbintangan, kaya siya ipinapako sa krus. Dahil galit na galit sila, ayaw nilang tanggapin kung ano ang pagpapakilala ni Jesus, kung sino talaga siya. Because of what? Because of pride. Hello? Ayaw nilang tanggapin si Jesus dahil sa pride. Salamat na lang sa mga Christian, sa mga born again. Okay lang tawagin tayo walang pride. Basta meron tayong buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Lord, wala tayong pride, mapagpakumbaba tayo sa Kanya. Kahit sino ka, CEO ka, may-ari ka ng kumpanya, mataas ang edukasyon mo, ano ang posisyon mo sa gobyerno, ano ang kapangyarihan na meron ka, pero pagdating kay Jesus, dapat yuko ka. Dahil mga kapatid, wala tayong ipagmamalaki sa Kanya. Lahat ng meron tayo, pinapahiram lamang niya sa atin. Lahat ng anong meron sa atin, siya ang nagmamayari. Lahat ng mga yan, hindi natin pwede ipagmalaki kasi kaya niyang bawiin, kaya niyang kunin, kahit yung sarili natin buhay. Hindi tayo ang nagmamayari. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Colossians 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Hallelujah. Tito 2 verse 3, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Paul, sabi ng salita ng Diyos, kung sino talaga. Kaya nga ayaw nilang tanggapin yung gospel Yung mga sinulat ng mga apostles, Old Testament lang. Hanggang ngayon, yung mga Jew, mga kapatid, naghahantay pa rin ng Messiah. Naghahantay pa rin ng Savior. Di nila alam, 2,000 years ago dumating na. Ipinapatay na nga nila, itinakwil na nga nila. Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kung sino siya. Naniniwala sila, He is a prophet, propeta lang. Ganun lang, napakasimple. Pero hindi sila naniniwala na siya ang totoong kaligtasan. Hanggang ngayon, naghahantay sila. At sinong mahinaantay nila? Si Antichrist. Wala ka naman na ibang hahantayin, kundi si Antichrist na lang hindi lumalabas ngayon Di ba? Si Antichrist na magpapanggap na kunwari siya si Jesus, doon maniniwala sila. Pero yung totoong Jesus na nagpakumbaba, na matay para sa kanila, binaliwala nila at tinakwil nila. Isaiah 9 verse 6, sapagkat sinilang ang isang sanggol. Ito yung hula sa Old Testament. Isaiah 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa Kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapagpayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Yan ang title ni Jesus. Sanggol na lalaki. Makapangyarihang Diyos. See? Kaya nga mga kapatid, si Jesus ang ating kailangan. At non-negotiable yon. Ang pagka-Diyos ng Panginoon, hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng pasinungalingan. Hindi pwedeng makompromise. Kahit anong mangyari, sa mundo, hindi natin mababago na si Jesus Christ is Lord. Jesus is God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At yun ang gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao lumapit sa Kanya. Kapatid, ito ang pagkakataon mo, lumapit ka kay Jesus. Siya ang pag-asa. Hindi ako nagpo-promote ng religion, hindi ako nagpo-promote ng pananampalatayang bago o paniniwala. Ang prinopromote ko si Jesus. He is the salvation. Siya ang may kayang magbago ng buhay mo. Siya ang magkayang magtama ng direksyon ng buhay mo.
At siya ang kayang magbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Yun ang gusto natin, buhay na walang hanggan. Yung world uncertain, yung world corrupt, distract, no? Ang mundo wala nang halos magandang patutunguhan. Digmaan, masisira, climate change, marami, wala na talaga. Sakit, taggutom, taghirap. Ang hirap bumili ng gasolina, pagkain, mataas, wala na. Pabagsak ng pabagsak ang sanlibutan. Ang tanging pag-asa na lang, si Jesus. Yung buhay na walang hanggan. Na pagkatapos ng buhay mo sa mundo, may buhay ka sa langit kasama siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Ama naming banal, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah sa iyong salita. Lord, alam namin na may mga bagay na maaring pag-usapan, na maaring pagkasunduan. Pero Lord, alam din namin na may katotohanan na hindi pwedeng i-negotiate. Hindi pwedeng mag-iba. Kahit anong mangyari, Lord, mananatiling totoo. At yung mga bagay na yon mananatili, hallelujah, magpakailanman. Na ikaw, Panginoon, ay isinilang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Na ikaw, Panginoon, ay naparito sa lupa upang iligtas kami, upang iligtas ang lahat ng mga tao na makasalanan, na magpapakumbaba at lalapit sa iyo. Na ikaw, Panginoon, ay tunay na Diyos, hallelujah, na nagkatawang tao, wrapped up in human form. Kaya Lord, alam namin, Lord, na alam mo kung anong dinadanas namin ngayon. Dahil naranasan mo kung paano mamuhay maging tao. Naranasan mo kung paano malungkot. Naranasan mo, Panginoon, kung paano magutom. Naranasan mo, Panginoon, kung paano maghirap, paano magsakripisyo. Dinanas mo ang lahat ng iyon, Lord, upang maintindihan kaming mga tao. Lord, salamat sa buhay mo na inalay mo para sa amin. Salamat, Lord, na minahal mo kami, na pinili mo kami, O God. Na binigyan mo kami ng chance kahit hindi naman kami karapat-dapat. Kahit hindi naman para dapat sa amin ang kaligtasan, pero hindi mo pinagdamot. Binigyan mo rin kami ng pagkakataon, Lord. Kaya tulungan mo kami na hindi namin sayangin, Panginoon, ang buhay na ito. Ang kaligtasan na ito, O God. At I pray, Lord, sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang puso, O God. Na sila ay lumapit sa iyo. Na ikaw ay kilalanin nila sa kanilang buhay, Panginoon. Na sila, Panginoon, ay magpakumbaba. Kilalanin ka. At tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Lord, salamat. Katulad ng sinabi ko kanina, Lord, kulang ang mga salita upang pasalamatan ka sa kabutihan mo sa amin, O Diyos. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan. Sa pangalan mo, O God, aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.